Ano ang pinakamataas na paraan ang pagsamba sa Diyos? What is the highest way to worship God? Ano ang pinakamataas na paraan ang pagsamba sa Diyos? Manggagaling ang sagot sa Holy Bible. Ang pinakamataas na paraan ng pagsamba sa Diyos ay ang banal na misa o ang Eucharistic celebration ng Catholic Church, na ang ibig sabihin ng Catholic Church ay Universal Church o pangkalahatang simbahan. Bakit sa Holy Mass ng Catholic Church ang pinakamataas na paraan ang pagsamba sa Diyos? Dahil po ang nagtatag ng Catholic Church ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. The founder of the Catholic Church is our Lord Jesus Christ. Papatunayan po yan sa salita ng Diyos ayon po sa verse sa Holy Bible. Mateo 16, versikulo 18-19. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ayon sa sagradong tradisyon, ang simbahan katoliko ay itinatag ni Jesucristo. Nakatala sa bagong tipan ang mga gawain at turo ni Jesus. Ang kanyang paghihirang sa 12 apostol at ang kanyang mga tagubilin sa kanila na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Itinuturo ng simbahan katoliko na ang pagdating ng banal na espiritu sa mga apostol sa isang kaganapan na kilalang bilang Pentecost ay hudyat ng simula ng pampublikong ministeryo ng simbahan. Pinaniniwalaan ng mga Katoliko na si San Pedro ang unang Pope o Santo Papa ng Catholic Church at ang successor niya sa kapanahunan ay si Pope Francis. Ibig sabihin, pinananatili ng simbahan katoliko ang apostolic succession ng obispo ng Catholic Church, ang Papa. Ang kahalili ni San Pedro ay si Pope Francis, ang successor ni San Pedro sa panahon ngayon. Ang paliwanag naman po tungkol sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16, versikulo 18, pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang ibig sabihin po dito, pintuan ng daigdig ng mga patay, yung pong laban sa Catholic Church o Universal Church o pangkalahatang simbahan. Yung pong mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Yung mga taong mga walang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Yung mga patay ang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Yung pong ang alam si Kristo Jesus ay tao lamang, si Kristo Jesus ay propeta lamang, si Kristo Jesus ay mensahero lamang. Kahit anong gawin po nila ay hindi nila mahadlangan ang paglago ng pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church. Kahit anong gawin ng mga taong umaatake na sirain ang Catholic Church o Universal Church o pangkalahatang simbahan, hindi nila mabubuwag, hindi nila magigiba, hindi nila kayang sirain sa salita o gawa ang simbahan Romano Katoliko. Hindi nila mahadlangan ang paglago ng pangkalahatang simbahan Catholic Church, Universal Church. Kahit anong gawin ng mga taong umaatake na sirain ang Catholic Church o Universal Church o pangkalahatang simbahan, hindi nila mabubuwag, hindi nila magigiba, hindi nila kayang sirain sa salita o gawa ang simbahang tinatag ng ating Panginoong Kristo Jesus. Marami na pong nagtangkang sirain at paalisin at buwagin ang pangkalahatang simbahan Catholic, Universal Church. Subalit nabigo sila. Nandyan po ang Protestant, Hitler, Communist, Islam, and other sector of religion. Nabigo po ang lahat ng nais pabagsakin ang tinatag ng simbahan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church,
Nagkawatak-watak na po ang ibang simbahan, tinatag ng tao, subalit nanatili ang tinatag ng Diyos, sapagkat si Kristo Jesus ay ang Diyos Ama mismo, na nagsabi na kahit ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Ayon po yan sa verse sa Holy Bible, Mateo 16, versikulo 18. Pinapatunayan po ng ating Panginoong Kristo Jesus ay hindi lang tao, hindi lang propeta, hindi lang mensahero, siya ay Diyos Ama mismo. Ayon po yan sa verse sa Holy Bible. 1 Gs, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. 1:8, versikulo 58, hindi pa pinapanganak si Abraham, ako ay ako na. Therefore, the Lord Jesus Christ Himself is the God the Father Himself. 1:8, versikulo 24, kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa pinapatawad sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga. Mamamatay nga kayo nang hindi pa pinapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya po, kapag hindi ka naniwala na si Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama mismo, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa inyong kasalanan. At tungkol naman po sa sinabi ni Jesus sa Mateo 16, versikulo 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Ibinigay ng ating Panginoong Kristo Jesus ang authority kay San Pedro, special spiritual authority. Kay San Pedro po ibinigay ang mga susi ng kaharian ng langit at lupa. Si San Pedro po ang unang pope ng pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church. Ang successor niya sa kapanahunan ay si Pope Francis. Down the line, the Cardinal, Bishop, and Priests. Sila lang po ang may authority na magsagawa ng pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos, ang banal na misa, Eucharistic celebration sa simbahan Catholic Church. Ngayon ang tanong po sa atin, mga tao, kanino kayo papanig? Sa simbahan ang nagtatag ay tao o sa simbahang ang nagtatag ay ang ating Panginoong Kristo Jesus mismo, established by His disciples. Ngayon, alam na natin ang tungkol sa Catholic Church o Universal Church o pangkalahatang simbahan na ang nagtatag ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. At alam na rin natin na ang binigyan ng authority ng ating Panginoong Kristo Jesus ay si San Pedro na unang Pope ng Catholic Church. At ang successor niya ay si Pope Francis sa kapanahunan. Down the line, the Cardinal, Bishop, and Priests, sila lang po ang may karapatan na magsagawa ng pinakamataas na antas ng pagsamba sa Diyos, ang banal na misa o Eucharistic celebration sa Catholic Church. Bakit po pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos ay ang banal na misa o Eucharistic celebration? Ito po ay dahil sa pag-receive ng Holy Communion. Pinapatunayan po yan sa verse sa Holy Bible. Juan 6, versikulo 53, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Yan po ang verse sa Holy Bible na nagpapatunay na kapag hindi ka nag-receive ng Holy Communion ay wala kang buhay. Hindi literal na wala kang buhay, ngunit ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo Jesus, nabubuhay ka sa mundong ito na hindi ka kaisa ng ating Panginoong Kristo Jesus, na nagpapatunay na napatunayan nga na natin na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama mismo. Kaya napakahalaga bilang tao sa mundong ito na tayo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng pag-attend ng Holy Mass sa simbahan tinatag ng ating Panginoong Kristo Jesus na Catholic Church. At dito ay tumanggap ng Holy Communion. Ang banal na misa, itinuturo nito sa pamamagitan ng pag-alay ng isang inordinahan na pari. Ang tinapay at alak ay naging hain, nagsakripisyo dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Kristo bilang sakripisyo sa Kalbaryo na ginawa na muling iniharap sa altar. Maraming evidence o nagpapatunay na galing sa verse sa Holy Bible na magpapatunay sa katotohanan. Juan 6, versikulo 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sa 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56,
ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yun. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Sa panahon ngayon, iyan na po ang katotohanan tungkol sa pagtanggap ng Holy Communion sa banal na misa ng Catholic Church. Kaya po iyan ang katotohanan kung bakit ang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos ay ang banal na misa o Eucharistic celebration. 2 Pedro chapter 3 verse 17 to 18. Ngayon, ito'y alam na ninyo mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas, sa gayong hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sikapin po natin makilala ng lubusan ang ating Panginoong Kristo Jesus. Mateo 22, versikulo 37 hanggang 40. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ngunit tandaan din po natin ang sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus sa verse na ito. Tayo po'y pinag-iingat na huwag basta naniniwala sa mga huwad na pastor na nagtayo ng sariling simbahan ayon po sa verse sa Holy Bible. Mateo 24, versikulo 4 hanggang 5. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Mateo 24, versikulo 24. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. 2 Pedro chapter 2 verse 17. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na tinataboy ng malakas na hangin. Inilaanan ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Mga taga-Epeso 4. Sa gayon, hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng nating lahat. Mateo 15 versikulo 14. Hayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag, at kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Mateo 15 versikulo 14. Hayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag, at kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. 2 Pedro chapter 3 verse 15. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Basahin po ninyo ang Holy Bible at ang katotohanan po ay malalaman ninyo. Without Jesus Christ in our life, we are nothing. John 14 verse 6. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Jesus Christ alone. John 10 verse 30. I and the Father are one. Therefore the Lord Jesus Christ Himself is the God the Father Himself. Trust and believe, and that is faith. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. God bless everyone. To God be the glory. Amen.